Alright, so today is October 24 and ngayon guys nakita ko yung mga post ni Inags, nakita yung sa, sa Alberta, tapos nakita ko rin yung post ng mga kaibigan ko na sa Saskatchewan. So yung snow daw is may paparating na snow around 23 centimeters and it's just only October 24. So kaya pala yung hangin dito ngayon sa Manitoba is nararamdaman, medyo malamig na. Yung puno namin dyan, wala na, kalbo na, nagbagsakan na lahat ng mga dahon. And nakalimutan ko pa palang tanggalin tong trampoline na yan. So yan yung gagawin ko ngayong araw na to. And it's around 6:30 in the evening. Kailangan mo matanggal yung trampoline yan kasi hindi mo pwedeng patagalin yan, hindi mo pwedeng pa-snowan yan until mag-winter. Kailangan kasi matatabunan to. And yung spring niya is magiging marupok. Kaya isa yan sa mga gagawin ko ngayong araw na to. At i-clean up or tanggalin ko na yung mga nandito. Ayusin ko na just in case mag-snow nga bukas. Projected snow 23 centimeters daw, 60%. So 60% chance na mga around 3 PM. So malamang sa malamang talaga mag-i-snow. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalik man pa. So wala na yung trampoline, tinanggal ko na, finix ko na rin yung tatambakan ng snow. It's really because kapag nag-snow na, ang pinaka gagawin mo na lang talaga is to really clean up those pathway o yung dadaanan mo lang. So same thing as goes with here. So tinanggal ko na yung mga kung anong pwedeng humarang at tatambakan ng snow. So ayan, ramdam mo na yung lamig. So 2 jackets na, yun lang naman talaga dapat mong paghandaan dito, especially kapag malapit na mag-winter o yung mga paglamig. Una-una, check mo na yung furnace mo kung gumagana. And syempre, yung mga bagay na nasa labas na hindi dapat masnowan. Tinanggal ko na rin dyan yung aming yung patio set. Pinasok na namin sa loob, tapos nilagyan na lang namin to, which is ito, pwede itong magano sa snow. And then yan, tinabi ko na yung mga halaman dyan, yung mga mga paso, kasi ito mismo yung dadaanan lang talaga namin. Lahat ng snow matatambak lang dito, mismo lalakaran mo, yun lang ang iyong i-clear. Ano naman tinitignan mo dyan? Oh, don't kiss. Ganyan ang shift ko, sa Lourdes. No touching. Tulog lang ako sa off ko. No Tapos touching. kinabukasan days na ako. So ayan, tapos na yun sa labas. So ayun si Aisha. Kausap na naman niya si Eve. Yan, nag-chichismisan sila. Yan, so kakausap ko lang din doon pala, doon sa may bahay, doon sa gumagawa kila Darcy, doon sa kabilang bahay. Ibig sabi nila matatapos na yung araw nila ngayon. So finishing touches na siya, and plumbing na lang daw ang inaantay nila for today and tomorrow. Tapos na yung bahay. So it's going to be ready for rent na. So we're looking for someone na pwedeng mag-rent ng bahay na yun. Good morning. So kakalatid ko lang kay Aisa and we are here at downtown. We're expecting the 23 centimeters, pero I think it's just wet snow. Masyado pang maaga para magsabing wala pa to sa 23. Oh my... Daddy, is it on? Yeah, it is on. Oh. You can record now. Buhay Canada! Today it's snowing! Where are you going? To school. To school? Oh my God! So snowy. Buhay Canada, it's October 26. And we're going to go to school. Yay! Daddy, how do you turn it off? So we're back, Winter Wonderland, in October pa lang. It's supposed to be ang snowfall. Usually nagda-drop yan ng mga last week of November. Pero right now, look at this.
So ayan, umpisa na ulit ang buhay dito sa Canada. Usually nag-uumpisa yan kapag nag-fall na talaga yung snow. And balik sa dati, taglamig. And first snowfall dito sa Canada or dito sa Winnipeg. And today is October 26, 2023. And welcome back. Welcome back dito. So pumunta lang ako dun sa mismong street para ipakita sa inyo yung itsura, yung pagbabago. Kung kahapon more on puro green yung setup, ngayon naman puro puti. So ang maganda rito, nakapaglinis na rin kami rito sa bahay. And I think kahapon nga, diba, ina-expect ko na mas malamig, mas maraming snow na magpo-fall, pero sa ngayon it's just a wet snow. So ayan na yung itsura. So nakapaglinis si mama dito, natanggal niya yung mga dahon-dahon na hindi ko natuloy kahapon. And right now malamig na ulit. So dito sa Canada, nag-uumpisa talaga dito yung season or yung talagang totoong buhay is yung challenge ng taglamig. So isa yan sa mga umpisahan na ulit natin ng mga vlog ulit. So parang ito yung first day ng taon, lalong lalo na kapag nag-fall na yung snow. So sa ngayon okay pa hindi pa naman ganun ka worse, hindi pa siya totaling mataas. So ngayon pa lang is parang pahapyaw pa lang, kumaga paumpisa. Pero makikita mo na yung difference ng summer, spring, and fall season, lalong lalo na kapag meron ng mga snow. Okay, so i-update ko kayo dito sa bahay na to, yung nasa likod namin. So technically tapos na yung basement. So sabi nung builder, they're already done sa basement, so wala na silang gagawin dyan. It's just finalization na lang para maparentahan tong bahay na to. And maganda yung pagkakagawa nila. So ngayon, ayan na yung itsura. So yan lang yung update ko sa bahay na to. And hopefully may ipakita ko sa inyo next time yung buong bahay ulit, para hindi ko pa nakikita yung pagkakagawa ng basement. So next video or hopefully by next time, mapasok na natin ulit yung bahay na yan at makita na natin yung kabauan ng ipaparent ng bahay na yan. So if ever you have a interest dito sa bahay na to, comment down below or Facebook me or message me sa Facebook. Let's talk about kung ano yung presyo, ano yung setup, and especially ito magiging ideal yan sa mga international student din, especially mga papunta na rito na looking pa rin for a place to rent, especially ngayong winter or itong panahon na to. Snow is coming, nagda-drop na yung temperature ng around negative, I think right now it's -2, so kaya pa. So pero pagdating ng mga November, December, medyo talagang malamig na. So if ever papunta na kayo dito sa Canada or sa Winnipeg, specifically dito sa Winnipeg, and if you're interested with this rental property, just let me know. And alright, so ayan na. So after 24 hours ng snow, magdamag kagabi. So ayan, ito na, realidad na. Start na ulit dito ang winter 2023 dito sa buhay sa Canada. And again, papaalala ko lang dun sa may mga bahay or merong mga tinitiran dito sa Canada. Again, kung bago ka dito sa Canada, you need to shovel the first snow. Yan, yung first drop, kapag nagsettle yan, ganyan kakapal. So ibig sabihin, kailangan mo siyang i-shovel para hindi manigas at hindi ka mahirapan magtanggal ng snow. Especially ganito, magdadrop yung temperature. Ngayon lang is -3. So hindi ko alam, baka bukas or sa makalawa mag-minus. So isa sa mga tip na talaga is to really i-shovel mo yung dadaanan mo, yung pinong dadaanan mo lang, para at least hindi ka mahirapan at yung mga dadaan dito is maging okay at hindi maging madulas. So isa yan sa mga rule, or sabihin na natin isang sa mga protocol kung saan lahat ng may bahay kailangan gawin yan, para at least safety pa rin yung lugar mo. Yan, nagawa ko na yun sa akin. Tapos yung windshield washer sa sasakyan, so nilagay ko siya dito kasi minsan ang tendency kapag may lock yung pintuan, nagfo-frozen to. So ang ginagawa ko, ini-sprayan ko lang yan para
defrost din yung sa susian. So yun, sinavel ko rin yung yan sa bahay na yan. So sinavel ko na rin yan. Yan o, yung daanan na yan, para at least yung may-ari ng bahay is matuwa at ayos na rin, diba? Hindi siya matambakan ng snow. So para yung daanan hindi siya masyadong hindi ako mahirapan na magkiskis, lalong lalo na kapag nag-frozen yan mamaya. Kasi ngayon ang texture ng snow na to sa mga unang drop, talagang wet snow, as in heavy snow yan. Masakit sa likod mag-shovel ngayon, kaya ganyan. At yan, ganyan, umpisa na ulit ang buhay dito sa Canada. Yung pinabayaan ko na yung swing namin dyan, tapos yan, mga puti-puti na naman tayo dito. Yan, October pa lang, pero I wasn't expecting na ganito nakakaagad yung kakapal yung snow. And then ano na itsura namin ito sa Halloween. So mag-Halloween kami ng mga bata na may snow na. So balot kung balot na naman. So today is Friday, October 27. It is a documentary lang. And yan, yung bahay dyan sa kabila mapupuno ng snow. Baka siguro mamaya tanggalin ko yung snow dito sa mga part na yan. Ayan o, yung deck napuno ng snow. So ito baka mag-shovel ako dyan mamaya. Tapos yung gilid hindi ko na shinavel, mamaya na lang din siguro. So ayan. So ngayon papasok na muna ulit at tayo ay go back to work na ulit. So nga pala dito no, yung dumodoble yung oras dito lalong lalo na kapag magta-travel ka. So sa dating 10 minutes mong dinadrive yung workplace mo from your house, siguro just example, bali ngayon madodoble yan, siguro mga 15 minutes kailangan mo na mag-travel, kasi hindi ka pwedeng magmabilis kasi madulas yung kalsada. So ayan, parang ano na no, Christmas na ulit. Christmas ang datingan, patugtugin ang mga Christmas song. Okay.